Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Inaprubahan sa antas ng komite ng Bangsamoro Parliament ang Parliament Bill No. 419 na layong pag-amyenda sa Bangsamoro Electoral Code at Parliament Bill 356 na naglalayong magtatag ng kauna-unahang maritime school sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito ang report. Inaprubahan ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws ang Parliament Bill No. 419 na layong pag-amyenda sa Electoral Code ng rehiyon na magbibigay daan sa mas maraming partido at sektor na makilahok sa kauna-unahang parliamentary elections. Sa ilalim ng inaprubahang BTA Bill No. 419, ibinaba mula 10,000 hanggang 5,000 ang minimum na bilang ng miyembro na kailangan para sa mga regional political party upang mabigyan ng pagkakataon ang mas maliliit na community-based na grupo na makapag-organisa at makalahok sa halalan. Itinakda rin sa mga reforma na dapat hindi bababa sa 30% ng mga nominado ng bawat partido ay kababaihan bilang pagtitiyak sa makabuluhang partisipasyon ng kababaihan sa mga posisyon sa pamumuno. Ibinaba rin sa 2.5% ng kabuuang valid votes ang minimum na boto na kailangan upang makakuha ng representasyon sa parlamento na magbibigay pagkakataon sa mas maliliit na partido na manalo ng pwesto at mas maipakita ang sari-saring tinig ng mga botante sa Bangsamoro. Isinasaayos din ng panukala ang schedule ng halalan ng mga sectoral representatives maliban sa mga non-Moro indigenous peoples, ulama at mga traditional leaders kasabay ng unang parliamentary elections kapalit ng dating sistema na dumaraan sa assembly. Bukod dito, nagtatakda rin ng panukala ng isang komprehensibong certification process para sa mga sectoral organization at sectoral wings ng mga political party. Samantala, inaprubahan naman ng Committee on Basic, Higher and Technical Education ang Parliament Bill No. 356, panukalang batas na naglalayong magtatag ng kauna-unahang maritime school sa BARMM, kung saan ang Tawi-Tawi ang napiling lokasyon ng pangunahing campus. Layunin ng panukala na tugunan ang kakulangan ng anumang maritime school sa rehiyon na matagal nang naging dahilan kung bakit napipilitang mag-aral sa labas ng BARM ang maraming estudyanteng Bangsamoro o tuluyang isinasantabi ang kursong may kinalaman sa maritime. Sa Parliament Bill No. 356 na inakda ni Floor Leader John Anthony Jet Lim, binigyang diin ang geographical na katangian ng Tawi-Tawi bilang isang probinsyang binubuo ng mga isla at ang lapit nito sa mahahalagang sea routes. Habang kinikilala rin na matagal nang kulang ang access sa maritime education sa kabila ng mataas na potensyal ng lalawigan sa larangang ito. Kapag naisa batas, ang Tawi-Tawi Maritime School ay mapapasailalim sa pangangasiwa ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Binigyang diin ni CAR-CL Committee Chair Siti Fahani Uyoyod at CBHT Committee Chair Tomanda Antok na ang pag-aproba ay nasa antas pa lamang ng komite at daraan pa sa masusing pagtalakay ng lahat ng mambabatas sa plenaryo sa mga susunod na session. Agad na rumesponde ang MSSD Basilan Coordinating Office upang maghatid ng tulong sa mga pasaherong nakaligtas sa paglubog ng kanilang sinasakyang roll-on and roll-off ro-ro vessel na MV Trisha Kirsten 3. 1:50 ng madaling araw kahapon nang maganap ang trahedya. Mula Zamboanga City patungong Hulo-Sulu ang barko lulan ang 359 na pasahero at 27 crew members. 224 ang naiulat na nakaligtas at agad na tinulungan ng MSSD sa pamamagitan ng pamamahagi ng sleeping kits, welfare goods at mainit na arroz caldo bilang paunang lunas at ginhawa. Bukod sa pisikal na tulong, isinagawa rin ng MSSD ang profiling at documentation ng mga survivor upang matukoy ang kanilang pagkakakilanlan at masuri ang kanilang kalagayan. Kaakibat nito ang pagbibigay ng psychosocial counseling upang tulungan silang maproseso ang trauma at emosyonal na bigat na dulot ng insidente.
Samantala, patuloy pa rin na tinututukan ng MSSD ang suporta nito sa nutrisyon at kabuuang pag-unlad ng mga batang Bangsamoro matapos maghatid ng food supplies sa 9 na Municipal Social Welfare Offices sa lalawigan ng Basilan. Isinagawa ang pamamahagi mula Enero 13 hanggang Enero 15 na 2026 bilang bahagi ng ika-15 na cycle ng Supplementary Feeding Program kung saan mahigit 2,600 daycare learners mula sa mga child development centers at supervised neighborhood place ang inaasahang makikinabang. Kabilang sa mga ipinamahaging pagkain ang cereals, munggo, mantika, spaghetti noodles at sauce, corned beef at sardinas na gagamitin sa paghahanda ng masustansyang hot meals para sa mga bata. Sa talaan ng benepisyaryo, 120 daycare learners ang mula sa bayan ng Akbar, 150 sa Albarca, 130 sa Muhammad Ajul, 120 sa Haji Muhtamad, 600 sa Lamitan City, 170 sa Lantawan, 500 sa Maluso, 510 sa Sumisip at 300 sa Tuburan. Mahigit 400 na mag-aaral at guro mula sa Mahad Imam Ibn Al-Jazari at Madrasa Al-Khariya Al-Islamiyya ang nakatanggap ng serbisyong medikal at mga pangunahing kagamitang pang-eskwela matapos magsagawa ng medical at social outreach program ang Bangsamoro Parliament noong Enero 24, 2026 sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nagkaroon ng mahabang pila ng mga estudyante para sa medical check-up at konsultasyon sa mga doktor, habang ang iba naman ay nag-avail ng serbisyong dental at tumanggap ng school supply kits, food packs, pati na hygiene at medicine kits, mga tulong na agarang nakatugon sa kanilang pangangailangang pangkalusugan at gamit sa paaralan. Pinangunahan ang mga serbisyong medikal ni Dr. Bongarza Tomawis Jr., pinuno ng Medical and Health Division ng Parliament, kasama ang 11 doktor at 6 na dentista na nagbigay ng lunas sa karaniwang karamdaman, bunot ng ngipin at fluoride application. Ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-7 anibersaryo ng pagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region na pinangunahan ng Office of the Parliament Speaker, katuwang ang Bangsamoro Regional Medical Center. Inilunsad ng Office of the Chief Minister katuwang si Cotabato Mayor Bruce Matabalaw ang pre-Ramadan raffle giveaways bilang bahagi ng pagdiriwang ng Bangsamoro Foundation Anniversary at bilang mainit na pagsalubong sa nalalapit na banal na buwan ng Ramadan. Layunin ng programa na ibahagi ang diwa ng pasasalamat, pagkakaisa at pagbibigayan sa komunidad ng Bangsamoro. Ayon sa Facebook post ng OCM Strategic Communications, ang raffle ay hindi lamang tungkol sa pamimigay ng mga premyo, kundi isang simbolo ng pagkakabuklod at pag-asa ng sambayan ng Bangsamoro bilang isang mas matatag na Bangsamoro. Bukas ang raffle sa lahat ng Facebook users na manonood ng opisyal na Facebook Live sa SCT page ng OCM Strategic Communications. Upang maging kwalipikado, kinakailangang i-like at i-follow ang opisyal na Facebook page, i-share ang live video na may public privacy at magkomento ng buong pangalan at tirahan na may hashtags na mas matatag na Bangsamoro at BFD 2026. Isang entry lamang po ang pinahihintulutan kada Facebook account. Magsisimula ang pagtanggap ng mga raffle entry ngayong araw hanggang Huwebes, January 29, 2026, 9 ng umaga. Isasagawa naman ang opisyal na raffle draw sa pamamagitan ng Facebook Live sa parehong petsa, 1:00 ng hapon gamit ang isang online raffle tool upang matiyak ang patas at transparent na pagpili ng mga mananalo. Hinihikayat ang publiko na makiisa sa aktibidad bilang bahagi ng makabuluhang pagdiriwang ng biyaya, pagkakaisa at sama-samang pagharap ng Bangsamoro community sa paparating na banal na buwan ng Ramadan. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang localized thunderstorms. Asahan ang kalat-kalat na mga pag-ulan kaya ay pinag-iingat ang mga nakatira sa low-lying areas dahil sa banta ng baha, habang landslide naman sa mga malapit sa gilid ng bundok. Manatili ring nakatutok sa official social media pages ng Pag-asa at Barm Ready para laging updated sa lagay ng panahon. Makikita sa inyong mga screens ang hotline numbers ng Barm Ready. Maging alerto at sama-samang isulong ang isang handa at resilient Barm communities.
At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.